Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa isang article na kumakalat ngayon sa social media. Ito po'y patungkol nga sa relasyon nila Kim and Paolo Avellino. So ano nga ba yan mga kakimpaw? Tara't alamin natin at pag-usapan. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po agad sa ating channel mga ka-KP at dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers. Bilang pasasalamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So narito po ang comment na napili natin today. Mula po ito kay Miss Elisa Lim, ang first commentary natin. Ayon sa kanya, masaya ako pag mabuntis si Kim para magpamilya na sila at magka-baby na kasi they are already both financially stable. Totoo naman, they are both financially stable. Si Paolo, hindi lang po yan open sa kanya pong wealth mga kakimpawa, pero halata naman na may kaya si Paolo Avellino, na stable po siya, na mayaman po siya, di ba? Napakasimple lamang niya mga kakimpawa, pero hindi nyo alam ang ari-arian niya ni Paolo Avellino, ang pera niya ni Paolo Avellino, di ba? At saka mula rin po siya sa may kayang pamilya. Di ba ang great grandfather nga po ni Paolo ay dati pong Senate President, di ba mga kakimpaw? And sadyang low-key lang kasi sila mga kakipi, kaya hindi mo masasabi yung wealth talaga ni Paolo Avellino. Pero based pa lang sa mga investment niya, 'di ba, ay talagang yayamanin. So kung pera lang pag-uusapan, they are financially stable, dalawa ni Chinita Princess. Si Kim, napakaraming proyekto niya, napakaraming endorsement. Dami rin pong mga event na pinupuntahan. So imagine niyo na lang 'yon mga kakimpaw, 'di ba? So kayang-kaya naman na nila talaga mag-settle down. It's just that siguro may iba pang plano sa ngayon sina Kim and Paolo, kaya hindi po muna pinaprioritize ang pagsisettle down. Kasi kung pera lang pag-uusapan, they are stable financially stable. Lalala ko ituloy yung sinabi ni Paolo, meron pa siyang dapat asikasuhin at ayusin sa ibang aspeto ng buhay. Samantala, dumaka naman tayo sa next comment natin ngayon mga ka-KP. Mula po ito kay Miss Vivian Caraig. Sabi niya dito, magandang morning, happy if ever. Pero let's respect them. Matured enough na si Paolo. Wants Kim to be wed soon for him. I know they are really in love. Just stay strong no matter what. Kim Paulancia will support them as always. God bless us all. Ayan, napakamaunawain naman ni Miss Vivian Caraig. Pero kung iisipin mo, tama naman siya mga kakimpaw, di ba? Masaya kung talagang totoo nga ang mga intriga, mga chismis na kumakalat tungkol kay Kim and kay Paolo. Kaya na lang ng buntis si Kim, nakasal na silang dalawa ni Paolo Avellino, na magkasama na si isang bubong, si Kim and Paolo, na meron na pong ginagawang sinisimula na nila ang bagong negosyo, may mga ganyang balita, di ba masaya? Pero syempre, i-respect pa rin po natin ang Kim Pao. Kumbaga, mga decisions nila in life, mas mainam kasi na sa kanila po mismo manggaling muna mga kakimpaw lahat. Ang importante, nakikita natin na masaya ang Kimpaw, na they are in love with each other, na magkarelasyon, na talagang tunay si Kim and Paolo. Kasi yun naman talagang gusto natin, di ba? Maging endgame ang Kimpaw. Pero sa ngayon, nakikita nga natin na they are really in a relationship. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa ganap ni Kim and Paolo Avellino sa Australia, mga kakimpaw, kung saan
Very conjugal talaga no sa camera ang Kim Pao. So ito nga pong picture na to ni Kim, for sure si Paula Avellino nga daw po ang kumuha niyan. Nakalagay nga dito his POV and her POV. So ayan, si Paulo ang kumukuha ng larawan kay Kim. Si Kim naman may pahapyaw na pagkuha kay Paula Avellino. Ayan. So, based dito, mukhang very happy lang naman po ang relationship nila mga kakimpaw. Very healthy. Wala pong problema. Hindi tulad ng mga ini-issue ng mga bashers na ganto, ganyan. Si Pau ganto, si Kim may ganto. Ayun. And dahil mainit kang pinag-uusapan ng live-in, ang buntes, narito nga po at pag-usapan natin ang naging reaksyon ni Kim Chiu nga po sa usaping live-in. Ito nga po mga kakimpaw, sabi dito, ibinahagi ni Kim Chiu na bukas siya sa ideya ng pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya sa tamang panahon. Gayunpaman, pagdating sa live-in setup, sinabi niyang mas gusto pa rin niyang dumaan muna sa kasal bago sila magsama sa iisang bahay ng kanyang magiging asawa. Para kay Kim, mahalaga ang commitment at ang pagpapahalaga sa kasal. So, very talaga si Kim Chiu, mga kakimpaw. Maka-culture, gano'n. Marunong magpahalaga sa kasal, sa culture, and very conservative naman nga kasi talaga si Chinita Princess. Pero bilang bilang Chinese. Pero, syempre, ang mga fans hindi po maiwasang ma-excite dito sa magandang or nakaka-excite na pangyayari sa buhay ni Kim, ang pagpapakasal niya. Malamang araw po mga kakimpaw, once na ikasal na si Kim, ay ingrande ang kasalan. Malamang ang granding kasalan to, lalo na kung si Paula Avellino ang groom, matuturing na royal wedding kasi maraming mga fans nga daw po ay nag-aabang nito na ikasal silang dalawa. So what do you think mga kakimpaw? Nauuso na rin kasi ngayon sa mga artist yung mga simpleng kasalan, mga kakipi. Yung simple lang sa huwes lang, tahimik na kasal, private na kasal. Tulad na kay Bea Alonso, 'di ba? Napakayaman, pero simple lang yung naging kasal ata nila, tapos private lang din mga kakimpawa. So, ganun kaya mangyayari kina Kim and Paulo or grandeng kasalan mga kakimpaw, since ang mga fans nga ay super excited na po sa kasalan nilang dalawa. Mas maganda nga daw po kasi sana kung involved din ang mga fans para masaksihan ang I do ng Kim Pao. Pero ang dami nagsasabi na may kakasal nga ang Kim Pao sa ibang bansa, etc. Ganyan. Pero ang mga fans, gusto po na maging royal wedding ng taon. Ganon. Ang granding wedding ng taon. Pero syempre, di ba mga Kim Pao, si Kim and Paulo pa rin po naman ang masusunod doon. Si Kim and Paulo pa rin naman po ang magdidesisyon mga kakimpaw. Knowing Pau gusto ng private, and Chinita Princess mukhang nahahawa na rin kay Paula Avellino sa pagiging pribado. Siguro kasi na pagod na rin siya, masyadong open book kasi ang buhay niya mga kakimpaw. So, pero kahit ano pa man, 'di ba, maging kasal nila Kim and Paulo, ang importante mabasbasa ng Panginoon ang kanilang pagsasama. Samantala, narito naman po ang write-ups ng Abante. Kasi nga, talagang trending ngayon si Kim and Paulo Ayan, pinag-uusapan ng guesting ni Kim Chiu sa isang cooking show na tampok ang Pinoy celebrity sa isang streaming platform. Kim Chiu handa ng pagsilbihan si Paula Avellino. Pinag-uusapan ang guesting ni Kim Chiu sa isang cooking show na tampok ang Pinoy celebrity sa isang streaming platform. Sa isang episode, nagpatakam ang Chinita Princess sa paghanda niya ng Oriental Feast. Umani naman ang random na komento sa kabitzers ang pagpapakitang gilas ni Kim sa pagluluto. Ito ang ilan sa kanilang mga komento. It's a delight to watch
Kim do this episode. Totoo kasi hindi naman po natin nakikita si Kim talaga literally na nagluluto mga kakimpaw, 'di ba? So ang saya mapanood at saka bagay na bagay talaga kay Kim yung mga mga kakimpaw, mga reality shows. Sana nga magkaroon po ulit ng reality shows kasama si Kim. What if, naisip ko lang tuloy mga kakimpaw, what if ang PBB ay umere po ulit mga kakimpaw kung saan ang kanilang mga housemates naman ay ang mga big winner, mga naging big winner nila, di ba? So kasama dyan si Kim, si Baymay, si Melay, Ma'am si Melay, magkasama yung magmiga. Why not, di ba? Reality show, sila yung magkakasama. Ay, bongga nun. Yun po iaabangan ng mga tao. Super. Mga lahat ng naging big winners, mga kakimpaw, magkakasama-sama. Siyempre, yan mga kakimpaw? Tututok ang buong mundo. Buong mundo talaga pakauwi. Kasi, syempre, iba-ibang tao yan eh. May celebrity na ngayon, mga super sikat na, tapos yung mga ibang hindi nabigyan ng pagkakataon, mga kakimpaw. And syempre pagdating sa botohan, mga parehas naman na pong mga may napatunayan kasi naging big winners na rin nga sila before, 'di ba? So, tindi ng labanan for sure, no? Pero ang habol natin dito ay reality show with Kim Chiu. Again and again, the adult the adult version. Teen version kasi 'di ba before. Pero pwede namang hindi po botohan mga kakimpaw. Kumbaga magiging botohan na lang dito mga kakipi is parang yung goal nila is to help mga kakimpaw. So puro task sila doon, sino magiging winners, ganyan. Tapos yung mga nila na panalo, syempre yun yung ipamamahagi nila, parang ganun. Ewan ko, wala lang, naisip ko lang. Ang random, no? Anyway, sabi dito, lumalabas ang pagkachinita niya sa pagluluto. Wow, galing. Halatang sanay sa kusina si Kim. Naghahanda na para pagsilbihan si Paolo. Go Kim, practice makes perfect. Tipong masarap pagluto si Kim. Handa na ang busugin araw-araw si Pao. Future wife, ganun. Ready to get married. Ang swerte ni Paolo. Ang daming mga magagandang komento ng mga Kimpaw. Pero ayun nga, isa dito sa highlight nila, handa ng busugin araw-araw si Pao. And naghahanda na para pagsilbihan si Paolo. So kayo guys, ano inyong mga say patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kasi po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.